Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 66, humihingi ng problema. Sa Stormy Gorge, isang malaking pulutong ang nagtipon na halos walang katapusan, ang mga tao ay nagtipon sa harap ng life and death arena. Lahat sila ay mga kabataang disipulo ng Yunhai sect na nasa sabik na nag-uusap sa kanilang mga sarili. Mayroong napakaraming bilang ng mga disipulo na lahat sila ay nakatayong magkabalikat. Pagtingin sa ibaba mula sa itaas ay parang libu-libong langgam. Sa tuktok ng mga bangin na nakapalibot sa bangin ay naroon din ang napakaraming tao na nakatingin sa bangin. Lahat sila ay nakatingin sa mga tao sa arena, lahat ng mga ito ay may matatalim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mayroong isang malakas na chi na pumupuno sa kapaligiran sa paligid ng arena. Mayroong ilang mga tao sa loob ng bangin na napakalakas kumpara sa karaniwang alagad ng sekta. Sila ang matataas na antas na mga alagad ng sekta. Si Nan Gangling, maraming taon na ang nakalipas ay isa sa mga disipulong iyon. Naupo si Nan Gangling sa gitna ng mataas na antas ng mga disipulo at elder ng Yunhai sect. Ang mga kalahok sa Elite Disciple Exam ay ilan sa mga pinakamahalagang disipulo ng Yunhai sect. Ito ang unang pagkakataon sa maraming taon na napakaraming ordinaryong disipulo ang dadalo sa Elite Disciple Exam. Ang ilan sa kanila ay magiging Elite Disciples sa loob ng sect at ang ilan sa pinakamalakas na kalahok ay maaaring maging Core Disciples. Siyempre, ang ilan sa kanila ay tuluyang matatanggol sa pagsusulit. Iyon ang panuntunan. Lumaban at manalo o maalis. Maaaring kailanganin ng mga ordinaryong disipulo na naupo sa pagsusulit ang mga kasalukuyang piling disipulo. Ang mga laban ay random na inayos. Kung ang ordinaryong disipulo ang nanalo, malamang siya ang pipiliin para maging isang piling alagad. Kung natalo ang isang piling alagad, nawalan siya ng mukha at reputasyon. Sa parehong batayan, kung nais ng isang piling disipulo na maging isang pangunahing disipulo, kakailanganin niyang labanan ng isang pangunahing disipulo at manalo. Kung matatalo ng isang piling disipulo ang isang pangunahing disipulo kung gayon maaari siyang maging isa sa mga pangunahing disipulo at tiyak na makakakuha ng maraming prestihiyo at pagkilala mula sa mga matataas na miyembro ng Yunhai sect. Ang mga patakaran ay napakasimple. Kailangan mong lumaban ng paulit-ulit, ang pakikipaglaban sa isang piling alagad ay magbibigay daan sa isang ordinaryong disipulo ng pagkakataon sa pag-promote. May mga tao sa Elite Disciple Exam na may malaking mayayabang ng ngiti sa kanilang mga mukha mula sa pagkapanalo at may iba naman na mukhang depressed nang sila ay natanggal. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa taon na ang lahat ng mga ordinaryong disipulo, elite na mga disipulo at ang mga pangunahing disipulo ay naroroon sa isang lugar. Ito ang pangalawang pagkakataon sa taong ito na ang mga ordinaryong, elite at pangunahing mga disipulo ay ranggo. Hindi mahalaga kung ito ay isang ordinaryong, isang piling tao o isang pangunahing disipulo na ang ranggo ay nasa top 10, makakakuha siya ng walang katapusang prestihiyo sa loob ng sect. Higit pa rito, ang mga disipulong nagpakita ng pinakamaraming potensyal at inilagay sa itaas ay makakatanggap ng malalaking gantimpala tulad ng mga mamahaling bato, sandata, profound pills o marahil ay napakalakas na mga aklat ng kasanayan. Malinaw, ang mga elite na disipulo at pangunahing mga disipulo na maaalis o hindi makakuha ng magandang ranggo ay mapapahiya. Kung malas ang disipulo kung gayon ang kalaban ay maaaring maging napakalakas at ang kahihiyan ay hindi maiiwasan. Ito ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga disipulo ay nakikipaglaban sa kanilang sukdulang kapangyarihan kung nais nilang makamit ang pinakamahusay na mga resulta. Ang pagkatalo dahil sa pagmamaliit ng isang kalaban ay magdudulot ng kahihiyan at kahihiyan. Dumating na si Lin Fang at ang kanyang grupo sa Life and Death Arena. Pagdating nila, nagsimula na ang Elite Disciple Exam. Nagkataon, ang mga ordinaryong disipulo ay hinahamon ng mga elite na disipulo. Sa sandaling iyon, dalawang tao ang nag-aaway sa mabatong entablado ng Life or Death Arena. Napakatindi ng laban at patuloy na pinag-uusapan ng mga tao ang laban habang pinagmamasdan nila ito ng maigi. Ito si Liu Fei, sinabi niya kanina na nakalusot siya sa Linkilier. Halatang totoo. Napakaganda niya at higit pa rito ay hindi kapani-paniwalang malakas at makapangyarihan. Sana maging asawa ko siya sa hinaharap. Sabi ni Hanman na nakatingin sa labanan ni Liu Fei habang tumatawa. Si Liu Fei ay isang pangarap para sa marami sa mga batang disipulo. Gusto nilang lahat na siya ang maging manliligaw nila. Si Liu Fei ay sikat sa pagiging napakaganda sa Yunhai sect. Marami sa mga kabataang disipulo ang gumugol ng kanilang buong buhay sa loob ng sekta at kukuha pa ng asawa mula sa sekta. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nanliligaw sa kanya, kabilang ang ilang mga henyo at maging ang mga pangunahing disipulo. Sinabi ng mga chismis na si Liu Fei ay maganda at siya ay isang tunay na henyo. Sa madaling salita, siya ay kamangha-mangha. Haha, sige hilingin mo sa kanya na maging asawa mo, sabi ni Lin Fang habang tinatawanan si Hanman. Ang simpleng taong iyon ay nang ahas pang isipin ng ganoong bagay. Masyadong tomboy si Liu Fei para sa kanya. Siya ay marahas at matigas ang ulo, hindi siya magtatagal ng isang segundo. Hehe, sa tingin ko medyo malakas ako pero hindi ko kaya naligawan ko siya. Sabi ni Hanman habang tumatawa at nagkakamot ng ulo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, habang nakatingin kay Lin Fang at sinabi. Nga pala Lin Fang, narinig ko na medyo maayos ang pakikitungo mo kay Liu Fei. Napakaganda niya at ang gwapo mo, ikaw parehong mga henyo, siguradong magiging perfect couple kayo. Ako, tanong ni Lin Fang na may panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugot. Nagkibit-balikat siya at inalis ang nararamdamang kilig na iyon. Takot na takot siya na baka maging realidad na mahihirapan siyang matulog sa gabing iyon. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa mga tao sa paligid. Nakatuon ang atensyon niya sa isang partikular na tao. Mo Exi, sa Elite Disciple Exam na ito, ako na ang bahala sa iyo.
Isip ni Linfang habang malamig na nakangiti. Siya ay tiyak na sumugod sa exam dahil kay Mo Exi. Mukhang nakakaramdam si Mo Exi ng madilim na premonition at parang ang dilim mismo ang nakatitig sa kanya. Tumigil siya sa pagtingin sa arena at pinagmasdan ng mga tao, sinusulyapan niya ang lahat na. Sinusubukang hanapin ang pinanggalingan ng kanyang premonition. Sa sandaling iyon, pinakawalan ni Liu Fei ang kanyang espiritu at walang kahirap-hirap na nanalo sa labanan. Ang kanyang busog at palaso ay nagliliwanag ng maningning na liwanag habang siya ay lumabas sa arena. Si Linfang ay nakatingin sa kanya gamit ang mga mata ng balita. Para kay Liu Fei, ang pagsali sa mga elite na disipulo ay hindi isang bagay na magpapalaki sa kanya ng labis. Tumingin siya sa paligid niya at bumantong hininga. Nakalusot siya sa layer ng Ling Chi at nagising ang kanyang espiritu, mayroon siyang kaparehong espiritu ng kanyang ama noong nakaraan. Ngunit hindi pa rin niya matalo ang taong nasa isip niya. Sa kasamaang palad, pumunta si Linfang upang kumuha ng ilang mahalagang bagay at napatay dahil kay Mo Exi. Kung nandito pa siya, marami akong matututunan sa kanya at tiyak na mapapabuti ko ang aking lakas. Hindi niya alam kung bakit ngunit si Liu Fei, biglang namiss si Linfang. Ang hindi kinaugalian at walang pidyon na henyo na iyon. Ngunit mayroon siyang ilang kasuklam-suklam na aspeto. Kung siya ang papipiliin, mas gugustuhin ni Liu Fei na lumaban kay Linfang at manalo laban sa kanya kaysa sa pagsali sa Elite Disciple exam at pagiging Elite Disciple. Kasabay nito, pabalik sa pavilion ay si Protector Bay na nakatitig sa kawalan habang pinapanood si Liu Fei na nanalo lang sa kanyang laban. Hindi masama, Liu Fei. Isang tunay na henyo, ngunit marami ka pang dapat gawin bago maabot ang antas ng iyong ama. Mahirap na makamit ang kanyang kapangyarihan habang hindi lumalaki sa Imperial City. Ang mga iniisip ni Protector Bay ay mabilis na umaagos. Imperial City. Ang dalawang salitang ito ay nagpang-inag. Sa kanya ngunit napakalinaw ng mga ito sa kanya. Ito ay isang napakaraming lugar. Mayroong maraming mga diskarte sa politika na kasangkot sa pang-araw-araw na buhay ng lungsod. Ito ay isang lugar ng pagtitipon para sa maraming malalakas na magsasaka. Nandoon pa rin si Kang Lan para protektahan siya ngunit kung wala siya, baka magkagulo si Liu Fei. Gusto kong payagan si Linfang na pumunta sa Imperial City. Hindi lamang siya naging mas mahalaga sa pamamagitan ng pag-akyat sa hierarchy ngunit ito rin ay magbibigay daan sa kanya upang labanan ang mas malalakas na cultivator. Kasabay nito, nakatulong sana siya kay Kang Lan. At marahil, doon niya nakilala ang kanyang kapalaran. Habang iniisip ni Protector Bay ang mga bagay na ito, nagsimula siyang magalit at gustong patayin muli si Mo Exi. Dahil kay Mo Exi na pumatay kay Linfang, unti-unting napagtanto ni Protector Bay na imposible ang kanyang panaginip. At ang mga masasakit na kaisipang ito ay umagos na parang daloy ng dugo habang ang kanyang mukha ay namula sa galit. Hindi alam ni Linfang na napakaraming tao ang namimiss sa kanya. Sa pagkakataong iyon, may napansin siyang iba. Linfang, nandito ka rin. Nagkataon lang, si Jingyun ay naglalakad patungo kay Linfang. Ang kanyang ekspresyon ay mukhang sariwa at dalisay na parang tagsibol. Napakalaking pagkakataon. Sabi ni Linfang habang nakatingin kay Jingyun at nakangiti. Sa wakas, magkasamang muli sina Hanman, Jingyun at Linfang pagkatapos ng tila napakatagal na panahon. Hindi ito nagkataon, ito ay tinatawag na kapalaran. Nakangiting sabi ni Hanman. Jingyun, ako ang pinakamalaking tao sa grupo, bakit si Linfang lang ang nakita mo at hindi ako? Nakatitig si Linfang kay Hanman. Hindi maaaring totoo iyon. Sino ang makakakilala sa isang tulad mo? Tanong ni Jingyun habang nakapout. Sige, kung hindi mo ako kilala, pumunta na lang ako. Nagsisimula na akong maalala na may isang batang babae na naghihintay kay Linfang araw-araw, nag-iisip kung kailan niya ito makikitang muli. Sabi ni Hanman na may pekeng ngiti sa labi. Hindi nakaimik si Linfang. Kailan pa may babaeng ganyan? Paano ko malalaman ang isang bagay na iyon? Sagot ni Jingyun habang namumula. Mukha siyang mislan at kaakit-akit na nakakaantig. Hindi napigilan ni Hanman ang tumawa. Si Pojun na nakatayo sa tabi nila ay tumingin kay Linfang na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Siya ay tunay na walang puso na sumali at tumawa kay Linfang. Kayo, maaari ba ninyong isara ang inyong marunuming bibig? Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang sumigaw sa kanila na sumire sa kanilang magandang kalooban. Napatingin silang lahat sa nagsalita. Isa itong piling disipulo na may dalang espada sa kanyang likod at nakatingin siya sa kanila ng may masamang tingin. Mukha bang kausap ka namin? Galit na sabi ni Hanman. Ang taong iyon ay hindi kapani-paniwalang walang galang kaya hindi napigilan ni Hanman ang kanyang init ng ulo. Pililigawan mo si kamatayan. Sabi ng alagad na may dalang espada sa likod. Isang malakas na chiyang biglang lumabas sa kanyang katawan. Ikaw, sabi ni Linfang. Ito ay talagang isang malaking pagkataon. Nakilala ni Linfang ang disipulong iyon. Ito ang piling disipulo na tumulong kay Liu Fei sa kanilang pakikipaglaban sa mabagyong bangin. Si Yu Hao iyon, ang nagsabing papatayin niya si Linfang kung hiningi ito ni Liu Fei sa kanya. Halos 2 beses na niya itong halos patayin gamit ang espadang iyon sa kanyang likod. Napakalakas niya. Natigilan si Yu Hao nang marinig niya si Linfang. Mataman niyang tiningnan si Linfang at pagkatapos ay naalala siya. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, hindi sa lahat ng oras, maswerte ka na hindi kita napatay. Ganyan ka na ba kainip na gusto mong mamatay ngayon? Naiinip. Sabi ni Linfang habang malamig na nakangiti. Nagsisilang siya na hindi siya nakalusot sa Ling Chi. Player sa kanilang huling pagkikita kung hindi ay hinugot niya ang kanyang espada at pinugutan si Yu Hao. Ang walang kapantay ng Martial God, unang yugto. Kabanata 67, pag-akit ng atensyon.
Napakanaiinip ako pagdating sa buhay ko, mayroon akong napakahabang buhay na dapat mabuhay pagkatapos ng lahat. Sabi ni Lin Fang na malamig na nakangiti na may kakaibang masamang tingin sa kanyang mukha. Kehe, marami na akong nakilalang basura sa nakaraan pero wala pa akong nakilalang basura na sobrang naiinip na mamatay. Sabi ni Yu Hao na may labis na pagmamataas. Pagkatapos ay dinagdag niya, dahil gusto mo talagang mamatay, tutulungan kitang makamit ang iyong layunin. Maghintay hanggang sa matapos ang Elite Disciple exam at pagkatapos ay haharapin kita. Ang isang ordinaryong disipulo ay walang halaga sa karamihan ng mga tao sa loob ng sekta. Maaari silang patayin sa isang kapritsyo at walang pakialam, lalo na kapag nasa life and death arena ng Stormy Gorge. Bibigyan kita ng pagkakataon na patayin ako bago matapos ang Elite Disciple exam. Sabi ni Lin Fang habang tinatango ang kanyang ulo na parabang nakapagdesisyon na. Si Yu Hao ay nawala at hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Lin Fang. Kaagad pagkatapos, nagsimulang maglakad si Lin Fang patungo sa life and death arena. Lin Fang, anong ginagawa mo? Sigaw ni Jingyun nang maramdaman niya ang takot na bumabalot sa kanyang puso. Jingyun, kailangan mong magtiwala kay Lin Fang. Palaging puno ng surprisa ang lalaking iyon. Sabi ni Hanman kay Jingyun na sinusubukang patatagin siya. Kahit na hindi sila naging magkaibigan ng napakatagal na panahon, talagang hinangaan ni Hanman si Lin Fang. Siya ay higit sa mabaliw, ngunit siya ay tunay na isang henyo. Kakalabanin niya ang sinuman sa patak ng isang sombrero pagdating sa kanyang mga kaibigan. Sa tuwing magkikita sila, may ginagawa si Lin Fang na hindi mahuhulaan. Sinubukan ni Jingyun na huwag mag-alala ngunit maaari lamang niyang gawing mas kalmado ang kanyang puso. Tumingin siya kay Hanman at tumango. Tama, mukhang may gagawin na naman si Lin Fang na mapanganib at hindi mahuhulaan. Hindi maiwasan ni Jingyun na mag-alala kay Lin Fang. Ang pagpunta sa life and death arena at paghamon sa isang elite na disipulo ay hindi isang bagay na madaling gawin. Kung gusto mong maging isang piling alagad sa loob ng sekta, kailangan mo munang magkaroon ng hindi kapanipaniwalang lakas, ang swerte ay walang silbi. Upang maging isang piling alagad, ang tanging paraan ay ang maging mas malakas kaysa sa isang dating piling. Disipulo. Ha? Kumunat ang noo ni Yu Hao. Hindi pa siya nagre-reply. Naunawaan ni Hanman at Jingyun ang gustong gawin ni Lin Fang dahil kaibigan nila siya at naiintindihan siya. Bukod dito, si Yu Hao ay sobrang mayabang, paano niya maiisip kung ano ang gustong gawin ni Lin Fang. Tumiti si Yu Hao kay Liu Fei na nakalabas na ng arena. Lumipat siya patungo kay Liu Fei. Ang gayong magandang babae ay nangangailangan ng pansin at kung sino ang mas mahusay kaysa sa kanya upang ibigay ito sa kanya. Napakalaki ng life and death arena. Ang mga disipulo ay maaaring makipaglaban sa iba pang mga disipulo sa iba't ibang mabatong yugto ng pakikipaglaban. Habang ang mga laban ay random na pinili, maaari rin nilang labanan ang isa't isa ayon sa gusto nila. Gayunpaman, tila nagkaroon ng hindi nakasulat na kasunduan sa pagitan ng lahat na hindi tumuntong sa yugto ng pakikipaglaban kung napakaraming tao na ang nag-aaway. Ito ay kapakipakinabang din para sa mga nagmamasid dahil maaari lamang silang tumuon sa isang tiyak na dami ng aksyon ng sabay-sabay. Kung ang lahat ay nagsimulang mag-away, ito ay magiging mabilis na kaguluhan. Siyempre, walang sino man ang may planong umakyat sa pinakamataas na yugto. Ang mga karaniwang disipulo ay hindi gustong magmukhang masyadong tiwala sa sarili sa kanilang mga kakayahan. Ang sobrang pagpapahalaga sa sarili nilang kapangyarihan ay magbibigay ng masamang impresyon sa mga nakatatanda ng sekta. Tanging ang mga tunay na henyo, ang pinakamahuhusay na disipulo, ang maglalakas loob na umakyat sa pinakamataas na entablado at humanga sa buong pulutong. Sa sandaling iyon, umakyat si Wang Mang sa isang entablado sa loob ng life and death arena. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niyang may ibang gustong sumama dito. Hoy, kaibigan. Sigaw ni Wang Mang habang nakangiti kay Lin Fang para makuha ang atensyon niya. Siya ang pangatlong ranggo na ordinaryong disipulo. Siya ay napakalakas at may kayabangan ng isang ranggo na disipulo na hindi pa nakakita sa mundo. Ipinapalagay niya na mapapansin ni Lin Fang na gusto niyang umakyat sa entablado at hahayaan siyang mauna. Ngunit ang hindi binalak ni Wang Mang ay tinitigan siya ni Lin Fang at tumango para ibalik ang pagbati habang mukhang walang pakialam, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa fighting stage. Talagang mukhang hindi muna siya pakakawalan ni Lin Fang. Kumunat ang noo ni Wang Mang. Siya ay lubhang tanyag sa lahat ng mga ordinaryong disipulo. Hindi niya akalain na hindi siya bibigyan ni Lin Fang ng mukha at hahayaan muna siya. Gusto niyang ibuka ang kanyang bibig ngunit hindi siya nakaimik. Masyado siyang natulala sa nangyari. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita ngunit walang salitang lumabas. Baliw na tanga. Sabi ni Wang Mang sa mahinang boses na puno ng galit. Agad siyang bumalik sa kinatatayuan niya kanina. Ang isa pang disipulong iyon ay patungo sa gitnang yugto ng labanan. Gaano kabastusan. Ito ang unang pagkakataon na may nang ahas na pumunta dito. Hindi lang si Wang Mang ang nagulat ngunit ang buong pulutong ay natigilan nang makitang may pumunta sa partikular na yugto ng labanan. Dilat na dilat ang kanilang mga mata. Naghiyawan ang mga tao at nagtataka kung sino ang lalaking iyon. Siya pala. Kaya hindi siya nilamon ng imaginary demon. Nakakagulat na buhay pa siya. Sabi ng isang taong, nakakita kay Lin Fang sa sandaling natupok siya ng itim na fog ng imaginary demon. Ang tao ay natulala nang makita si Lin Fang na nabubuhay at humihinga sa harap niya. Nako, siya ay baliw. Si Hanman, Jingyun pati na rin si Po Jun ay nagulat. Hindi nabigo si Lin Fang na sorpresahin sila. Gayunpaman, may malaking ngiti si Hanman sa kanyang mukha. Naramdaman niya na mas malakas si Lin Fang kaysa sa kanya, mas malakas kaysa sa kanya. Naramdaman pa niya iyon noong hindi niya nakita si Lin Fang.
Talagang hinangaan niya si Linfang at naniwala na mayroon siyang hindi kapani-paniwalang lakas. Sa Stormy Gorge, si Mo Exi ay natulala. Paano ito naging posible? Paano kaya nabubuhay pa si Linfang? Isa lang siyang ordinaryong disipulo at kinain siya ng imaginary demon. Paano siya makakabalik na buhay? Siya iyon. Tulad ng iba, si Nangang Ling ay namangha din. Baka sa mukha niya kung gaano siya kaginhawaan. Ngayon ay masasabi na niya kay Protector Bay at Protector Kong na okay lang si Linfang at hindi magiging ganoon kabigat ang parusa kay Mo Exi. Haha, hindi namamatay ang batang iyon. Sabi ng boses na nagmumula sa pavilion kung saan nakaupo ang isang matanda. Muntik na nga siyang magmura pero sa totoo lang napakasaya niya. Patuloy mo akong sorpresahin, binata. Naisip ni Protector Bay na nakangiti. Sa unang pagkakataon na nakilala niya si Linfang, nagkaroon na siya ng magandang impresyon. Sa pangalawang pagkakataon, pinalo ni Linfang ang mga drum ng Precipice of Zango na nagpatigil kay Protector Kong at Protector Bay. At sa pagkakataong ito, siya ay kinain ng isang imaginary demon at pagkatapos ay bumalik na walang kahit isang pinsala sa kanyang katawan. Siya talaga ang hari ng mga himala. Sa sandaling iyon, dumating si Yu Hao sa tabi ni Liu Fei. Tumingin siya kay Linfang na tumuntong sa entablado ng pakikipaglaban at sinabi habang tumatawa. Fei Fei, ang basurang iyon ay nakakagulat na ng ahas na pumunta sa entablado ng pakikipaglaban. Gusto niya talagang mamatay. Kumunat ang noo ni Liu Fei. Hindi niya gusto si Yu Hao na tinatawag siya sa isang palayaw. Bad mood siya dahil, dito. Pagkatapos, tumingin siya sa fighting stage at agad na nagbago ang ekspresyon niya, na puno ng tuwaang. Maganda niyang mga mata, hindi siya patay. Si Liu Fei ay namangha at pagkatapos ay isang maganda at maningning na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi ka patay. Buti na lang, ako mismo ang tatalo sa'yo. Ipapahiya kita. Nakita ni Yu Hao na nakangiti si Liu Fei at mukhang nabighani ngunit parang hindi niya naiintindihan. Pagkatapos ay inaakala niyang maaari siyang maging bayani, sinabi niya. Fei Fei, tulad noong nakaraang pagkakataon, kailangan mo lang buksan ang iyong bibig at papatayin ko pa kaysa sa basura kapag tapos na siya sa kanyang hamon. Papatayin mo siya. Tanong ni Liu Fei habang nakatingin kay Yu Hao. Kahit na si Yu Hao ay may sword spirit at medyo malakas, hindi pa siya umuunlad ng isang taon dahil hindi siya nagsasanay. Siya ay nasa unang layer ng Lingqi. Kung lumaban siya kay Linfang, nagkaroon ba siya ng pagkakataon? Bukod dito, ang pinakagusto ni Liu Fei ay ang talunin si Linfang mismo. Oo, isatango mo lang ang ulo mo at wawakasan ko na ang buhay niya. Sabi ni Yu Hao habang nakangiti. Yu Hao. Nakangiti pa rin si Yu Hao nang dumiretso sa kanyang tenga ang tunog ng inis na boses. Yu Hao, saan ka tumakas? Halika at labanan mo ako, sampin ka. Si Linfang ay nakatayo sa pinakamataas na yugto ng pakikipaglaban. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa lahat na nagmamasid mula sa itaas sa mga bangin ng Stormy Gorge. Nais niyang pumunta sa pinakamataas na lugar, ang pinakabaliw sa mga lugar at tingnan ang mundo. Nakangiti pa rin si Yu Hao. Hindi pa siya nakakapunta sa fighting stage. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Linfang kanina. Hindi niya naiintindihan na talagang hinahamon siya ni Linfang na makipag-away. Gayunpaman, talagang gusto niyang makipag-away kay Linfang. Noong Elite Disciple Exam, ang paghamon ay isang kahihiyan dahil ibig sabihin ay mahina ka. Kung mahina ka, gustong ipaglaban ka ng mga tao. Ngunit sa sandaling iyon, hinahamon si Yu Hao. Higit pa rito, hinahamon siya ng gusto niyang patayin para makuha ang pagmamahal ni Liu Fei. Gayunpaman, hindi niya akalain na hahamunin siya ni Linfang pagkatapos niyang magsalita. Obviously, napahiya siya sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Pakiramdam niya ay sinampal na lang siya sa mukha. Ang ekspresyon ni Yu Hao ay parang demonyo. Nakatitig siya kay Linfang na may malupit na ekspresyon. Fei Fei, gustong ay challenge ako ng lalaking iyon, ang galing. Papatayin ko ang basurang iyon. Gaya ng dati, walang pagdududa si Yu Hao sa kanyang sariling lakas. Nagsimula siyang maglakad patungo sa stage habang nakatingin pa rin ng masama. Ang buong karamihan ay namangha. Si Linfang ay talagang baliw. Hindi lamang agad na tumapak si Linfang sa pinakamataas na yugto ng pakikipaglaban ngunit hinahamon din niya si Yu Hao. Si Yu Hao ay malayo sa pagiging isa sa pinakamahina na Elite Disciples. Bago ang Elite Disciple Exam, sinuri na ng mga ordinaryong disipulo ang profile ng iba't ibang elite na disipulo. Nagkaroon sila ng akses sa isang listahan na naglalaman ng detalyadong impormasyon sa kanilang mga antas ng lakas. Si Yu Hao ay mas mataas sa mahihinang elite na disipulo. Mayroon siyang sword spirit at siya ay napakatalino at malakas. Siya ay mas malakas kaysa sa karamihan ng karaniwang mga elite na disipulo. Walang makakaisip na hamanin siya. Hindi rin inaasahan ni Yu Hao na may hahamunin din siya. Habang siya ay lumipat sa entablado ng pakikipaglaban, si Yu Hao habang mukhang demonyo pa rin, ay nagsabi. Gusto kong hayaan kang mabuhay ng kaunti pa ngunit gusto mo nang mamatay. Napakawalang tiyaga, hindi ako nagmamadaling makipag-usap sa iyo, maghintay hanggang matapos ako. Sabi ni Linfang habang nakangiti. Huminto siya sa pagtingin kay Yu Hao at lumingon sa mga tao. Lin, pumunta ka na rin sa Lingqi level ng pakikipaglaban. Nagpatuloy si Linfang sa pagdura ng mga insulto sa mga mukha ng mga elite na disipulo. Si Lilin habang nasa Xingchen Pavilion ay hindi nang ahas na harapin si Chen Chen, kaya napagpasyahan niyang dalhin ito kay Linfang. Naalala pa ni Linfang at nagplanong ayusin ang kanyang sama ng loob. Lahat ng tao sa karamihan ay namangha sa kanyang ginawa. Lilin. Iyon ang pangalan ng isa pang elite na disipulo. Ano ang balak niyang gawin sa paghamon ng dalawang elite na disipulo ng sabay?
Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 68, ang Swordmaster. Sa unang round ng Elite Disciple Exam lahat ay kailangang dumalo, mga elite na disipulo pati na rin ang mga pangunahing disipulo, dahil maaari silang hamanin anumang oras ng isa pang disipulo sa loob ng sekta. Si Lilin ay walang pagbubukod sa panuntunang ito. Nang marinig ni Lilin na hinahamon siya ni Lin Feng, tumibok ang kanyang puso. Ang taong iyon ay malamang na nakalusot sa layer ng Ling Chi at gusto ang kanyang paghihiganti. Ngunit pagkatapos ay sinubukan ni Lilin na mag-relax dahil hindi lang tinawag ni Lin Feng ang kanyang pangalan sa halip ay tinawag niya ang dalawa ang kanyang pangalan at ang Yu Hao. Si Yu Hao ay walang katapusang mas malakas kaysa kay Lilin. Siya ay may napakalakas na sword spirit at siya ay kilala bilang isang henyo. Naglakas loob pa si Lin Feng na hamanin siya ngunit malamang na mamamatay siya dahil hindi niya kayang labanan si Yu Hao. Nang pumasok sa life and death arena, nagsimulang kabahan si Lilin. Nang makita niyang nakatingin sa kanya ang lahat, naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Anong ginagawa mo? Bakit mo siya pinapasok din sa fighting stage? Tanong ni Yu Hao na sumulyap kay Lilin. Naguguluhan siya. Bukod pa rito, hinamak niya ang makihalubilo sa isang mahinang tulad ni Lilin. Lalabanan ko kayong dalawa ng sabay. Hindi sumagot si Lin Feng kay Yu Hao at sinabi lang ang mga salitang ito sa malamig na tono na nagpasimangot sa galit ni Yu Hao. Pagkabaliw. Kabaliwan. Sa buong kasaysayan ng Yunhai sect na may petsang 1,000 taon, walang sino man ang nang-ahas na hamanin ng dalawang mas mataas na ranggo na mga disipulo sa parehong oras sa panahon ng Elite Disciple Exam. Si Lin Feng, isang simpleng ordinaryong disipulo ay hinamon ng dalawang elite na disipulo na lumaban sa kanya. Upang gawing mas nakakagulat ang mga bagay, ang isa sa kanila ay isang napakalakas na cultivator na mayroong sword spirit. Si Lin Feng ay nakabasag ng bagong record ng nakakabaliw na pag-uugali. Ang ordinaryong disipulong iyon ay napaka-arrogant at malinaw na pinahahalagahan ang kanyang sariling kapangyarihan, kahit na siya ay napakalakas, tama bang kumilos sa ganoong paraan? Sinabi iyon ni Mo Exi sa malamig at mapang-akit na tono. Hindi lamang napakalakas ni Mo Exi ngunit mayroon din siyang mataas na katayuan sa loob ng sekta. Bukod dito, nakatayo sa likuran niya ang kanyang ama na si Mo Kanglan. Sa makatuwid, sinisikap niyang ibalik ang ilang mukha na nawala na sa kanya. Si Nan Gangling ay malamig na nakatingin kay Mo Exi ngunit nanatiling walang ekspresyon. Imposibleng sabihin kung ano ang iniisip niya. Tungkol kay Protector Bay, tumatawa lang siya at umiiling. Wala talagang limitasyon ang binatang ito. Magkasama. Sino ka sa tingin mo? Basura ka. Nabaluktot sa galit ang mukha ni Yu Hao at nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon. Anong klaseng tao siya pagkatapos ng lahat? Isang swordmaster na may malakas na sword spirit at isa siyang elite na disipulo. Hinamak ni Yu Hao si Lin Feng. Naisip niya na si Lin Feng ay isang bastos na basura, naisip niya na ang paghahambing sa dalawa ay ang pagkakaiba ng lupa at langit. Naisip ni Yu Hao na isang karangalan para kay Lin Feng na tawagin ng isang marangal na tao tulad ng kanyang sarili sa entablado. Ngunit hindi lamang siya tinawag ni Lin Feng sa entablado. May tinawagan din siyang iba. Nakapagtataka, gusto niyang makipaglaban sa dalawang tao ng sabay. Hindi ba napahiya si Yu Hao sa kanyang mga aksyon? Eksakto. Anong iniisip mo? Biglang naghahaman sa aming dalawa ng sabay. Si Yu Hao ay may napakalakas na sword spirit, napakalakas niya at kayang patayin ka sa isang strike. Paano ka naging mayabang? Dinilaan ni Lilin ang boto ni Yu Hao at sinusubukang makakuha ng pabor mula kay Yu Hao. Pagkatapos, gagawin ni Yu Hao ang lahat ng gawain ng mag-isa at talunin si Lin Feng habang nakatayo lang siya at nanunood. Kung gayon ay hindi na niya kailangang lumaban, malinaw na ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa isang tulad niya na hindi kapani-pani walang mahina para sa isang piling alagad. Tila nasiyahan si Yu Hao na pinupuri ng iba. Isang malaking ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at pagkatapos ay sinabi niya. Haha, Lilin, ganap kang tama. Hindi katumbas ng halaga ang pagbunot ng aking espada para sa isang walang kwentang ordinaryong disipulo. Tulungan mo akong alagaan siya. Siyempre, ngunit para sa isang walang kwentang ordinaryong disipulo na maglakas loob na hamanin si Yu Hao, dapat siyang mapahiya. Dapat ipakita sa kanya ng kapwa alagad na si Yu Hao kung gaano kalaki ang pagkakaiba mo sa kanya. Nang marinig ni Lilin ang mga salita ni Yu Hao, natakot siya na kailangan niyang lumaban. Hindi niya alam kung gusto siya ni Yu Hao na lumaban kaya ginawa niya ang lahat para akitin si Yu Hao na lumaban ng mag-isa. Talagang ayaw niyang makipaglaban kay Lin Feng. Ang taong iyon ay isang kahihiyan para sa aming makapangyarihang sect. Pinapahiya niya ang lahat ng miyembro ng Yunhai sect. Sabi ng mga miyembro ng karamihan habang nakatingin kay Lilin. Napakawalan diyan niya. Ngunit ang taong iyon ay talagang kailangang ipagtanggol ang kanyang pananaw. Napaka-pathetic mo. Si Lin Feng ay nanunuya kay Lilin. Lilin, noong naghahanap ako ng mga kasanayan sa Xingchen Pavilion, inatake mo si Chen Chen at pagkatapos ay natakot ka sa kanya na naging dahilan upang pagtawanan ka ng lahat. Nagkataon na may isa pang ordinaryong alagad doon kaya napagpasyahan mong makipag-away sa akin. Tinakat mo rin ako na papatayin mo ako. Ilang beses mo akong insultuhan at tinawag mo ang basura. Ngayon, hinahamon kita at parang kinikilabutan ka, paano? Yu Hao, ikaw na may makapangyarihang sword spirit, napakagaling. Inatake mo ako ng walang dahilan sa araw na iyon. Sabi mo pwede mo akong patayin anytime pero parang binubuli mo lang ako at pinapahiya yung mga mas mahina sa sarili mo. Ngayon, nakatayo ako sa harap mo na handang lumaban ngunit nasaan ang iyong espada? Sabi ni Lin Feng sa napakalamig na tono. Naunawaan ng lahat sa karamihan ang nangyari. Ang dalawang elite na disipulong ito ay napakamapagpanggap.
Pareho nilang pinukaw at binubuli ang ordinaryong alagad na iyon ngunit ngayong lumakas na siya, gusto niyang makaganti. Ang mukha ni Yu Hao ay naging mabangis at sinabi niya kay Lilin. Bibigyan kita ng 3 segundo, kung hindi mo siya atakihin sa loob ng oras na iyon, mapilayan ko ang iyong paglilinang. Galit na galit si Lilin. Nagngangalit siya sa galit kay Yu Hao. Sa araw na iyon, binubuli ni Yu Hao si Lin Fang at tinatrato siya na parang siya ay isang walang kabuluhang buhay. Sa sandaling iyon, kakaiba ang ugali ni Lin Fang sa kanya. Sige, ako na ang magsisimula tapos ikaw na ang tatapos sa kanya. Sinabi ni Lilin na labag sa kanyang kalooban. Talagang pinipilit niya ang kanyang sarili na lumaban. Pagkatapos ay nagsimula siyang lumipat patungo kay Lin Fang. Umiling si Lin Fang. Ang kanyang estilo ay mukhang hindi kapani-pani walang katawa-tawa. Nagtataka talaga si Lin Fang kung paano naging elite disciple ang lalaking iyon. Mawala. Pagkatapos ay itinulak ni Lin Fang ang kanyang palad sa hangin at ginamit ang kanyang 8 strikes of desolation. 4 na hampas ay agad na bumagsak sa hangin at bumagsak sa katawan ni Lilin. Boom! 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 Si Lilin ay isa sa pinakamahinang elite na disipulo. Napakababa ng kanyang lakas na hindi niya kayang pantayan ang ilang ordinaryong disipulo. Tinamaan siya ni Lin Fang ng isang kasanayan habang hindi man lang niya. Ginagamit ang kanyang buong lakas at iyon ay nagpalipad sa kanya sa himpapawid at mabigat na bumagsak sa labas ng pangunahing yugto ng life and death arena. Hindi pinansin ni Lin Fang si Lilin pagkatapos nito at sinabi kay Yu Hao. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Akala ko papatayin mo ako. 4 na welga. Tuldok, iyon lang, kalahati pa lang yan sa 8 strike, nakakatuwa. Alam ni Yu Hao kung anong pag-atake ang ginamit ni Lin Fang. Sa yon high sec maraming tao ang natuto at nag-practice nito sa katulad na antas. Karamihan sa mga elite na disipulo na nagsanay nito ay nakagawa ng 4 na strike at ang ilang mahuhusay na individual ay nakagawa ng 5. Ngunit kakaunti ang mga taong nakagawa ng higit. Sa 4 na welga sa loob ng piling disipulo. Napakabihirang makakita ng isang taong may sapat na talento upang makalusot sa 4 na strike. Gumamit lang si Lin Fang ng 4 sa 8 posibleng strike ngunit malaya niyang makontrol kung ilang strike ang ginamit niya. Ayaw niyang gamitin ang kanyang buong lakas kapag nakikipag-usap kay Lilin. Kahit na sinabi kong papatayin kita, ngayon ang Elite Disciple exam. Kahit nasa life and death arena tayo, hindi tayo pinapayagang direktang pumatay. Kaya ngayong araw ay lulumpuhin ko na lang ang iyong paglilinang at babaliin ko ang iyong magkabilang braso. Ikaw ay kalahating patay kapag natapos natin ang laban na ito. Masyado nang malupit si Yu Hao sa simula at ngayon ay may galit siya kay Lin Fang. Habang nagsasalita, hinugot ni Yu Hao ang espada na daladala niya sa kanyang likod. Ang kanyang espada ay kumikinang na at ang liwanag nito ay kumikinang. Ang kumikinang na liwanag ay parang tubig ng isang ilog habang ang sikat ng araw ay sumikat dito. Ito ay isang tunay na nakakasilaw na liwanag. Isang hindi madaling unawain na chi ang nagsimulang kumalat sa hangin. Hindi iyon sapat bagaman. Inilabas ni Yu Hao ang kanyang espiritu ng espada. Ito ay isang napakatalam na anino ng espada na lumitaw sa kanyang likuran. Nakaturo ito sa langit na para bang puputulan na nito ang langit mismo. Kahit na ang mga nagtataglay ng espiritu ng espada ay hindi mahina, mapanganib din si Lin Fang. Ang mga disipulo sa pulutong na malapit sa arena ay nakadarama ng lakas at kapangyarihan na nasa loob ng espadang chi. Naramdaman nila na pinipilit sila ng kapangyarihan ni Yu Hao na nagparamdam sa kanila ng pagkahilo at hindi komportable. Gayunpaman, si Lin Fang na nakatayo ng mas malapit ay walang reaksyon. Alam kong gusto mong umasa sa espiritu ng iyong espada kaya ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging master ng espada. Sabi ni Lin Fang na may tinig na puno ng layuning pumatay. Pagkatapos ay hinugot niya ang espadang daladala niya sa kanyang likod at isang malakas na chi ang kumalat sa kapaligiran na patungo sa espada ni Yu Hao. Ang presyon sa loob ng atmosfera ay biglang tumaas ng husto. Ano, sword user din siya? May sword spirit ba siya? Nanginginig ang lahat nang maramdaman nila ang chi na nasa loob ng espada ni Lin Fang. Si Yu Hao ay natigilan din. Nagulat ang lahat dahil pinakawalan ni Lin Fang ang panggigipit na ito nang hindi naglalabas ng espiritu ng espada. Si Lin Fang ay may bahagyang nakikitang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Bakit siya gagamit ng sword skill kung wala siyang sword spirit? Yu Hao ay gumawa ng isang hakbang pasulong. Biglang kumalat ang sipol sa buong kapaligiran. Ang mapangwasak na espada na si Chi ay lalong lumalakas. Ang sword spirit sa likod ng kanyang likuran ay kumikinang din ng mas maliwanag. Ang espada ni Yu Hao ng Chi ay lumalakas at tumatawa sa kapaligiran na diretsyong gumagalaw patungo kay Lin Fang. Kailangan mo bang magkaroon ng sword spirit para gumamit ng sword skill? Maaari bang gamitin lamang ng mga cultivator na nagtataglay ng sword spirit ang mga kasanayan sa espada? Tanong ni Lin Fang na mukhang kalmado. Siya ay humakbang pasulong at sinabi. Kahit na sa iyong espiritu ng espada ay hindi mo naiintindihan ang mga pangunahing prinsipyo ng paghawak ng isang espada. Boom! Biglang, isang napakalakas na chi ang bumaril kay Yu Hao. Maging ang sarili niyang chi ay umaatras mula sa chi na pinakawalan. Si Lin Fang ay nagsimulang magtipon ng puwersa ng espada sa dulo ng kanyang espada. Ang kapangyarihan na inilabas ay hindi kapanipaniwala. Force, gumagamit siya ng sword force. Ang mga tao sa karamihan ng tao ay bihirang makakita ng mga cultivar na may kaalaman sa mga puwersa at kapag nakakita sila ng ilan, sila ay karaniwang mga labanan sa pagitan ng mga elite na disipulo at mga pangunahing disipulo. Ang bawat isa ay nagsimulang makaramdam ng napakalaking kapangyarihan na nasa loob ng kanyang espada, ang mga tao ay lalong nabigla. Kaya iyon ang puwersa ng espada. Gaano kalakas?
Mayroong walang katapusang halaga ng chi na pinakawalan din mula sa espada. Ito ay nagbigay daan kay Lin Feng na lubos na sugpuin si Yu Hao. Nako, isa lamang siyang ordinaryong disipulo na nakalusot sa layer ng Lin Chi at kontrolado na niya ang kanyang puwersa ng espada hanggang sa perpekto. Anong galing? Alam ng ilang tao na ang puwersa ay napakahirap unawain at kontrolin, lalo na sa antas ni Lin Feng. Kahit na ang ilang mga cultivator na umabot na sa tuktok ng layer ng Lin Chi ay hindi kinakailangang makontrol ang mga puwersa hanggang sa antas ng Lin Feng, ngunit si Lin Feng ay tila nakakabisado ang mga puwersa hanggang sa pagiging perpekto. Siyempre, ang ilan sa mga ordinaryong disipulo ay hindi man lang alam kung ano ang puwersa at nagtatanong sa iba pang mga disipulo kung paano nagkaroon si Lin Feng ng napakalakas at mapang-ipang espada. Siya ang nagpatugtog ng drum sa Precipice of Zango. Siya ay napakabata at napakalakas na. Pangarap ko lang, maging ganoon kalakas sa edad niya. Tiyak na karapat-dapat siya sa mataas na katayuan sa loob ng siya. Siya ay tunay na karapat-dapat sa pamagat ng isang tunay na henyo. Dapat natin siyang alagaan at parangalan. Siya ang magiging kinabukasan ng sekta. Naunawaan ni Nanggang Ling ang pinag-uusapan noon ni Protector Bay at ngayon ay naunawaan na niya kung bakit. Napakahalaga ni Lin Feng. Isa siyang haligi ng sekta. Kailangang makahanap ng solusyon para hindi na muling tangkaing patayin siya ni Mo Exi. Henyo ang binatang iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 69, ang furry. Si Nanggang Ling ay nakaramdam ng saya ngunit si Mo Exi ay hindi masaya kahit kaunti. Nababalot ng masamang tingin ang mukha niya. Ang binatang iyon ay napakasay. Dapat ay pinatay na siya sa kapanganakan. Nag-isip ng masama si Mo Exi. Pinahiya siya ni Lin Feng kaya kahit na siya ay isang henyo, kailangan siyang patayin at hindi kayang maghintay ni Mo Exi hanggang sa lumaki si Lin Feng dahil siya ay magiging masyadong malakas. Sa gitna ng karamihan, nakaramdam ng kagaanan si Hanman. May ngiti siya sa gilid ng labi. Siya ay naging napakalakas na. Nagawa pa niyang kumbansihin ako na baka mas malakas ako. Nang makita niyang mas malakas si Lin Feng kaysa sa kanya, talagang natuwa siya para sa kanyang sinumpaang kapatid. Si Jing Yun, na nakatayo sa tabi niya, ay may napakatingkad ng ngiti din sa kanyang mukha. Mukha siyang lotus flower na namumukadkad. Napakalinis at inosente ng kanyang ngiti, kayang-kaya nitong maakit ang sinumang lalaking makakita. Si Pu Jun, na nakatayo sa tabi nila, ay may kinang sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Lin Feng sa fighting stage. Naisip niya, hindi katakataka na siya ay nakapag-react ng napakabilis laban sa akin at sa isang nakakatakot na lakas. Ganito siya kalakas. Sa loob ng life and death arena, ang mukha ni Yu Hao ay namutla. Namutla at nalamig ang mukha niya na para na siyang bangkay. Kahit na sa espiritu ng iyong espada ay hindi mo naiintindihan ang mga pangunahing prinsipyo ng paghawak ng espada. Sinira ni Lin Feng ang kanyang dangal at dignidad. Wala siyang pagpipilian kundi sumang-ayon sa kanyang pahayag at hindi lang siya. Sumang-ayon ang lahat sa karamihan. Hindi naiintindihan ni Yu Hao ang mga pangunahing prinsipyo ng espada. Kung ikukumpara kay Lin Feng, para siyang bata na may hawak na larwang espada. Sino ang nagsabi, ang mga may sword spirit lamang ang maaaring maging kahangahangang mga master ng espada? Ang bawat bakas ng sword chi na lumalabas sa katawan ni Yu Hao ay naglalaho ng kasing bilis ng paglitaw nito. Nadudurog at nagwawala ito sa tuwing sinusubukan niyang pakawalin. Ang pagkontrol sa mga puwersang tulad niya, si Lin Feng ay hindi kumukonsumo ng maraming enerhiya at ang puwersa ng espada ay lalong lumalakas. Suko na ako. Maaari kang maging isang piling disipulo. Si Yu Hao ay nahihirapan sa kanyang pagmamataas ngunit sa wakas ay nasabi niya ang mga salitang iyon. Naramdaman na lang niya na talagang napahiya siya at pinagtatawanan siya ng buong karamihan dahil sa pag-aakalang siya ay napakakapangyarihan. Sumuko. Si Lin Feng ay malamig na nakangiti. Talaga bang napakadali niyang pakawalin? Nang akala ni Yu Hao ay tiyak na ang kanyang tagumpay at madali niyang magagapi si Lin Feng, gusto niyang pilayin ang kultibasyon ni Lin Feng. Gusto niyang mabali ang kanyang mga braso at iwan siyang kalahating patay. Imposibleng mas malupit pa siya doon. Sa sandaling nalaman ni Yu Hao na hindi niya kayang makipagkompetensya kay Lin Feng, naisip niya na ang isang pangungusap ay magiging sapat na upang linisin ang puot sa pagitan nila. Ganyan ba talaga gumana ang mga bagay-bagay? Hindi pumayag si Lin Feng. Kailangan ko bang tanggapin? Sabi ni Lin Feng na pinagtatawanan ang kanyang mga kilos. Nagpatuloy si Lin Feng sa pagsulong at ang puwersa ng espada ay naging mas malakas. Pinahihirapan nito ang katawan ni Yu Hao kaya hindi na siya makahinga. Sabi ko sumuko na ako. Anong gusto mong gawin ko? Nagbago ang mukha ni Yu Hao. Si Lin Feng ay hindi tumigil sa paglapit. Nakakakilabot. Anong gusto ko? Iyan ay napakasimple. Gusto kong gawin mo sa sarili mo ang sinabi mong gagawin mo sa akin. Sabi ni Lin Feng na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Si Yu Hao ay nanginginig mula ulo hanggang paa. Gusto ni Lin Feng na pilayin niya ang sarili niyang cultivation at baliin ang sariling mga braso. Ito ay isang hatol na kamatayan. Gusto niyang magpakamatay siya. Ito ang Elite Disciple exam ng Yunhai Sect, gaano ka kapangahas. Sigaw ni Yu Hao. Maaring hindi ka maglakas loob na patayin ako, ngunit tingnan natin kung maglakas loob akong patayin ka. Papalapit si Lin Feng habang tumutugon kay Yu Hao. Bahagyang nanginag ang kanyang espada. Isang nakakatakot na malakas na espada na si Chi ang sumalakay sa buong kapaligiran at bumaril patungo kay Yu Hao habang tumutusok sa hangin. Isang nakamamatay na espada na umiral lamang upang kitilin ang buhay na ba. Sa isang kisap mata, ang dugo ni Yu Hao ay nag-spray kung saan-saan. Walang buhay na bumagsak ang kanyang katawan sa entablado. Dilat pa rin ang kanyang mga mata na para bang nabigla sa kanyang sariling pagkamatay. Mukhang hindi siya makapaniwala na si Lin Feng ay talagang nang ahas na patayin siya.
Fo. Parang naging tense ang atmosphere. Ang buong karamihan ay nagpipigil ng hininga sa gulat. Naging tahimik ang arena na halos naririnig na nila ang pintig ng puso ng isa't isa. Si Lin Fang ay nagtakda ng bagong record sa buong kasaysayan ng Yunhai Sect. Hinamon at natalo niya ang dalawang elite na disipulo sa parehong oras. Pagkatapos ay walang awa niyang pinatay ang isa sa kanila sa harap ng buong sekta. Nilabag ni Lin Fang ang mga patakaran ng Yunhai Sect sa presensya ng bawat disipulo, bawat elder at maging ang patriarch ng sect na si Nan Gongli. Napatay niya ang kanyang kalaban noong Elite Disciple Exam. Mapangahas. Isang napakalakas na sigaw ang kumalat sa buong lugar. Parang galing sa taas. Ang buong pulutong ay nagulat at nagkaroon ng pakiramdam na sila ay nagising mula sa isang panaginip dahil halos hindi nila makuha ang mga nangyari. Sa presensya ng bawat miyembro ng Yunhai Sect, wala ka talagang respeto sa rules at wala ka ring respeto sa patriarch. Ikaw ay nagkasala ng mga krimen na kahit kamatayan ay hindi matutubos. May malakas na sigaw. Parang gusto talaga ng taong iyon na patayin si Lin Fang on the spot. Ang mga disipulo sa karamihan ay nagtaas ng ulo at nakita si Mo Exi. Ang ilang mga tao ay hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit nang makita nila si Mo Exi, ito ay naging malinaw. Magkaaway sina Mo Exi at Lin Fang at gusto ni Mo Exi na samantalahin ang katotohanang mahina pa rin si Lin Fang. Hindi niya maaaring hayaan ang batang disipulong iyon na maging isang taong mahalaga at lumakas kaysa sa kanyang sarili, kung gagawin niya iyon ay tiyak na siya ay papatayin. Kaya naman, direkta niyang inakusahan siya ng iba't ibang krimen at pagkatapos ay sinabi na kailangan niyang mamatay para sa kanyang mabigat na krimen. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at nakita si Mo Exi. Sinulyapan lang siya nito saglit at hindi na pinansin. Sumali siya sa Elite Disciple Exam, tumapak sa pinakamataas na yugto ng pakikipaglaban at namangha ang buong pulong. Hinamon niya ang dalawang piling alagad ng sabay. Gumamit siya ng sword force at napatay si Yu Hao sa lugar. Ginawa niya ang lahat ng ito para kay Si. Si Lin Fang ay kusang loob na nagbigay kay Mo Exi ng pagkakataon na maghanap ng mga dahilan para patayin siya. Inaasahan niya na gagamitin ni Mo Exi ang mga dahilan para harapin siya. Malinaw kay Lin Fang na kung hindi niya ito gagawin sa kanyang sarili, patuloy na magbalak si Mo Exi laban sa kanya. Inihatid ni Lin Fang ang kanyang sarili kay Mo Exi na may malinis na laso. Lahat ito ay bahagi ng kanyang plano. Nang makita ni Mo Exi na hindi siya pinapansin ni Lin Fang, galit na galit siya kaya nanginginig siya mula ulo hanggang paa sa galit. Gayunpaman sa puso niya ay malamig siyang ngumiti. Sumigaw siya. Lahat, arestuhin ang taksil na ito at kung susubukan niyang lumaban, patayin siya kaagad. Nang marinig ng mga tao ang mga salita ni Mo Exi ay nadismaya sila. Siya ay talagang lampas sa kahihiyan. Bastos at malupit talaga ang ugali ng matanda na iyon. Malinaw na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa sekta para ayusin ang mga personal na sama ng loob. Bastos. Sinumpa si Hanman. Narinig siya ng lahat. Gusto ni Yu Hao na pilayin ang paglilinang ni Lin Fang pagkatapos ay baliin ang kanyang mga braso at iwan si Lin Fang na halos patay na. Ang anumang bagay na ginawa ni Lin Fang ay hindi makatwiran. Namula rin ang mukha ni Jing Yun. Takot na takot siya para sa kaligtasan ni Lin Fang. Paf, walang iya talaga ang elder na iyon, nakakahiya. Sinumpa ni Liu Fei. Nagamit na ni Mo Exi ang panlilinlang. Na ito minsan pero susubukan pa ba niya? Ilang silhouette ang kumislap sa hangin patungo sa fighting stage na handang hulihin si Lin Fang. Teka, maghintay. Sigaw ng isang boses na nagpahinto agad sa mga silhouette na patungo kay Lin Fang. Ang nakapidyo sa kanila ay si Nan Gongli. Tumingon ang lahat at tumingin kay Nan Gongli. Lahat sila ay interesadong makita kung paano haharapin ni Nan Gongli ang sitwasyon. Paparusahan ba niya si Lin Fang? Patriarch, ang batang disipulong iyon ay mapangahas at mayabang. Wala ka sa paningin niya. Dapat mong parusahan siya. Magiging babala din ito para sa iba. Tumapit si Mo Exi sa tabi ni Nan Gongli at bahagyang yumuko na nagpapakita sa kanya ng paggalang na may layuning hikayatin siya. Mabilis din niyang sinulyapan ang mga taong nakatayo sa tabi ni Nan Gongli. Tama si Elder Mo Exi. Masyadong agresibo ang ordinaryong alagad na iyon. Hindi niya binibigyang respeto ang sekta. Walang awa niyang papatayin ang lahat ng kapwa niya disipulo. Dapat natin siyang patayin. Patriarch, ang parusa sa kanya ay kamatayan, dapat natin siyang patayin. Sinusuportahan ng ilang matatanda si Mo Exi. Si Mo Kanglan ay nagsilbi sa sekta ng mas matagal kaysa kay Nan Gongli. Sa Yunhai Sect, lahat ng elder na ito ay gustong bigyan siya ng mukha para halatang sasabak sila sa pagkakataong suportahan ang kanyang anak, si Mo Exi. Itinaas ni Nan Gongli ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Mo Exi at sa lahat ng matatandang nakikisali. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang pakialam. Natapos mo na bang magsalita? Lahat ng matatanda ay natulala. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ni Nan Gongli sa mga salitang iyon. Mo Exi, ikaw ba ang patriarch ng sektang ito? O ako ba, Nan Gongli, ang kasalukuyang patriarch ng sektang ito? Sinabi niya iyon habang hindi pinapansin ng iba kundi si Mo Exi. Hindi nakaimik si Mo Exi. Pagkatapos ay dali-dali siyang sumagot. Ikaw, syempre, ikaw ang patriarch. Hindi, ako maglalakas loob. Muli siyang naputol. Paano kayong lahat, ako ba ang patriarch ng sektang ito o si Mo Exi ang patriarch? Tanong ni Nan Gongli sa mga matatandang sumusuporta kay Mo Exi. Ikaw, syempre. Sagot ng matatanda na nakaramdam ng bahagyang lamig sa kanilang mga gulugod. Si Nan Gong Ring ay isang katamtamang tao at hindi nawalan ng galit. Hindi pa niya ito nakausap sa ganoong paraan, ngunit malinaw na sa sandaling ito na siya ay galit. Oh,
Sabi ni Nan Gangling habang tumatango-tango. Kung gayon, gusto kitang tanungin. Sino ang namamahala sa Elite Disciple Exam? Siyempre ang Patriarch. Sabay-sabay na sagot ni Mo Exi at ng iba pang matatanda. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanilang likod. Maling oras talaga ang napili nila para suportahan si Mo Exi. Kaya alam ninyong lahat. Dahil alam ninyong lahat kaya gusto kong tanungin ka, Mo Exi, sinabi mo na sa mga mata ng mga batang disipulong ito ay walang kahalagahan ng sekta, kung gayon ano ang tungkol sa iyo. Sa aking presensya, sa presensya ng bawat miyembro ng sekta ay sumisigaw ka ng malakas at sinusubukang kumilos tulad ng Patriarch. At gusto mo pang pangasiwaan ang mga bagay na pananagutan ko. Paano ka hanga-hanga? Elder Mo Exi, sabi mo sa akin, binibigyan mo ba ako ng anumang kahalagahan sa akin o sa sekta? Bumaba ang volume ng boses ni Nan Gangling. Tila may malamig na simoy ng hangin na umiihip sa mga tao. Nadama ni Mo Exi at ng iba pang matatanda na sila ay nasa napakasamang posisyon. Ang mga elder na sumuporta kay Mo Exi kanina ay walang sinabi na tanging pagpipilian nila sa puntong ito. Naisip ni Mo Exi na dahil ang kanyang ama ay si Mo Kanglan kaya niyang agawin ang lahat ng kapangyarihan ng sekta para sa kanyang sarili. Ang pag-uugali at mga salita ni Mo Exi ay sa wakas ay nagpagalit kay Nan Gangling. Tak! Isang malakas na ingay ang bumalot sa tahimik na kapaligiran ng arena. Ang upuan na kinauupuan ni Nan Gangling ay nabasag sa ilalim ng presyon. Magsalita ka, nais kong tanungin kayong lahat na matatanda, nakikita pa ba ninyo ako, Nan Gangling, bilang Patriarch ng Yunhai Sect at mahalaga ba ako sa inyong paningin? Tumayo si Nan Gangling at malamig na sumigaw sa mga matatanda. Tuluyan na siyang nabaliw sa galit. Naramdaman ng mga matatanda ang pagbagsak ng kanilang mga puso at ang takot ay kumalat sa kanilang mga katawan. Ano ang papel na ginampanan nila sa sekta? Maihahambing kaya nila sa patriarka? Lahat ay nakatingin kay Nan Gangling na galit na galit. Parang kalmado ang mga mata niya na mas nakakatakot. Ang kanyang ugali ay talagang napakabuti at hindi siya palaging nagagalit. Ano kaya ang naging dahilan para kumilos siya sa ganoong paraan? Bigla siyang nawalan ng galit. At higit pa doon ay dahil kay Mo Exi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 70, ang kalagayan ng pag-iisip ni Lin Feng. Si Mo Exi ay hindi kailanman nabigla at natakot gaya noong nakita niya si Nan Gangling na galit na galit. Kailangan niyang pag-isipang mabuti kung ano ang susunod niyang sasabihin. Magalang siyang yumuko at sinabi, Patriarch, inamin ni Mo Exi ang kanyang pagkakamali. Si Mo Exi at Mo Kanglan ay may kapangyarihan sa Yunhai Sect ngunit si Nan Gangling ang Patriarch. Galit. Nagalit si Nan Gangling sa ginawa ni Mo Exi. Walang pagpipilian si Mo Exi kundi aminin ang kanyang pagkakamali. Siguro ako ay masyadong agresibo at masyadong mayabang. Siguro ako ay naging walang galang sa Patriarch. Sabi ni Mo Exi habang iniinsulto ang sarili at nagpapakumbaba. Nang makita ni Nan Gangling na inamin ni Mo Exi ang kanyang mga pagkakamali, nagsimula siyang kumalma. Malamig niyang sinulyapan si Mo Exi at sinabi, dahil kinikilala mo ang iyong pagkakamali, kalimutan na natin ito. Sa pagkakataong ito, kung mangyari ulit ito, wala nang pagkakataon. Tungkol sa disipulong nasa entablado, si Yu Hao ang unang nag-provoke sa kanya at nagpahayag ng kanyang layunin. Nagbanta siya na pupulutin niya ang paglilinang ng batang disipulong ito sa kabinalak na baliin ang kanyang mga braso. Hindi siya nagpakita ng intensyon na magkaroon ng anumang awa at nagbigay lamang ng impresyon ng kalupitan. Ibinalik ito sa kanya. Ngunit Patriarch, nais muling magsalita ni Mo Exi. Hindi niya naiintindihan ang dahilan kung bakit galit na galit si Nan Gangling. Galit na sinulyapan siya ni Nan Gangling. Nilamon ni Mo Exi ang kanyang naunang iniisip at pinilit ang sarili na sabihin. Patriarch, ikaw ay matalino at napakatalino. Napaungo si Nan Gangling, wala siyang pakialam sa sasabihin ni Mo Exi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lin Feng at sinabi, ano ang pangalan mo? Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at tumingin kay Nan Gangling. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang kalmado sa sandaling ito. Lin Feng, good job, isa ka na ngayong elite na disipulo ng Yunhai Sect. Deklara ni Nan Gangling. Talagang humanga si Nan Gangling sa mga kakayahan at aksyon ni Lin Feng. Personal niyang itinanong kay Lin Feng ang kanyang pangalan at personal niyang binigyan siya ng katayuan ng isang piling disipulo. Marami pang iba ang hindi magkakaroon ng gayong pribilehiyo. Ang ibang mga disipulo ay kailangang suriin ang mga resulta sa elder na namamahala sa pagsusulit ng elite disciple. Si Lin Feng ay nakangiti mula tenga hanggang tenga. Ang kanyang ngiti ay tila na puno ng kakaibang pakiramdam na hindi pasasalamat. Ang kanyang ngiti ay naglalaman ng pakiramdam ng tagumpay. Tanging ang mga may sapat na lakas ay maaaring humingi ng paggalang. Hindi nakalimutan ni Nan Gangling na minsang nasabi ni Lin Feng ang mga salita sa bagay na iyon. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Lin Feng na mayroon siyang napakalakas na kapangyarihan at nasaksihan ito ng lahat. Ang tanong ay kung paano sasagutin ni Nan Gangling ang mga aksyon ni Lin Feng. Ibinigay niya kay Lin Feng ang sagot na gusto niya. Sinubukan ni Mo Exi na ibigay si Lin Feng kay Lin Chen at Chu Zanpang. Hindi pa siya nasangkot sa insidente noong mga oras na iyon. Naisip niya na ang isang ordinaryong disipulo ay hindi karapat-dapat na lumikha ng isang hindi pagkakaunawaan sa isang elder. Kaya nanood na lang siya sa gilid. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba, gusto ni Mo Exi na patayin muli si Lin Feng at pinigilan siya ni Nan Gangling. Ito ay dahil lamang sa ipinakita ni Lin Feng na siya ay tunay na isang henyo at pinatunayan ito sa pamamagitan ng pagbabalik na may napakalaking pagtaas ng kapangyarihan. Alam na ngayon ni Nan Gangling ang tungkol sa precipice ng Zhanggu kaya palagi niyang pahalagahan si Lin Feng. Sinabi sa kanya ni Protector Gay ang tungkol dito noong gusto niyang patayin si Mo Exi.
Napahiya si Mo Exi ngunit talagang tinulungan siya ni Nan Gangling sa isang paraan. Gusto ba talaga ni Mo Exi na ipagpatuloy ang pagiging kaaway ng talentadong batang disipulong ito? Ngunit, sapat ba yun para kay Lin Fang? Malinaw na hindi. Si Lin Fang ay hindi nasiyahan sa lahat. Hahayaan ba niyang makawala ang isang taong gumawa ng napakaraming pagsubok sa kanyang buhay sa isang sampal lang? Nang ang mga mabangis na hayop ay umatake sa sekta, ibinigay lang ni Mo Exi si Lin Fang sa kanila ng walang pag-aalinlangan. Hindi naniniwala si Lin Fang na hindi alam ni Nan Gangling ang mga pagkilos na ito. Maaaring hindi napapansin ni Nan Gangling ang mga pangyayaring ito, ngunit masasabi rin ba ito tungkol kay Lin Fang? Ilang sandali lang ang nakalipas habang nasa harapan ng lahat, gusto ni Mo Exi na patayin muli si Lin Fang at nakita ito ni Nan Gangling ng sarili niyang mga mata. Pinarusahan ba ni Nan Gangling si Mo Exi? Lahat ay may impresyon na mayroon siyang ngunit sa mga mata ni Lin Fang, pinahiyan niya lang si Mo Exi. Sinusubukan lang ba ni Nan Gangling na ipadama kay Lin Fang ang pasasalamat sa menor de edad na kabaitang ito at gawin siyang maglingkod sa sekta? Hindi kailanman naging alipin si Lin Fang. Ito ang kanyang pangalawang buhay at halos mamatay na siya sa kamay ni Mo Exi ng maraming beses. Sapat na ba ang mga salita ni Nan Gangling? Masyado silang malayo sa pagiging sapat. Ang isang elder ay isang elder at isang ordinaryong disipulo ay isang ordinaryong disipulo lamang ngunit dahil napatunayan ni Lin Fang sa lahat na siya ay isang henyo, isa na siyang elite na disipulo. Isa lang ang solusyon sa problemang ito. Kung mananatili si Mo Exi sa sekta na ito, gagawa ako ng sarili kong landas, ngunit kung wala na siya sa sekta ay mananatili ako. Naisip ni Lin Fang. Alam niya na kailangang pumili ng isang tao si Nan Gangling at ang Yunhai Sect. Kung siya ang pipiliin nila, ay lalaan niya ang kanyang buhay sa Yunhai Sect. Kung pipiliin nila si Mo Exi, hindi lang siya aalis sa sekta kundi babalik siya balang araw para maghiganti. Dahil sa galit na pinanghawakan niya kay Mo Exi ay wala nang mapayapang solusyon. Kung hindi siya mapili ng Yunhai Sect kaysa kay Mo Exi. Pagkatapos ay wala siyang ibang pagpipilian kundi umalis sa sekta. Hindi sinabi ni Lin Fang kung ano ang iniisip niya. Inaasahan niyang pipiliin siya ni Nan Gangling pagdating ng panahon. Simula pa lang ito ng sama ng loob sa pagitan nila. Sa panahon ng Elite Disciple Exam, naplano na ni Lin Fang kung paano aalagaan si Mo Exi. Bumaba si Lin Fang mula sa fighting stage at mukhang determinado. Bawat hakbang niya ay puno ng matibay na determinasyon. Si Nan Gangling ay pinagmamasdan ang mga mata ni Lin Fang at naisip na siya ay mukhang napakamisteryoso. Hindi katakataka na ang batang disipulong ito ay magkakaroon nilang sikreto gaya ng ginawa ng maraming natatanging talento. Gaano kalakas at misteryoso. Kung ganoon ako kalakas, gagawin ko ang parehong paraan na ginagawa niya. Kahit na may 10 disipulo na sasama sa akin upang labanan siya, hindi kami mananalo. Lin Fang, tatandaan ko ang pangalang iyon. Bakit mo naaalala ang pangalan niya? Hindi kanya makikilala. Ibang klase siya sa amin. Kami ay mga ordinaryong alagad lamang. Kahit na ang pinakamataas na ranggo na si Chen Chen ay walang katumbas sa kanya. Wala sa mga ordinaryong disipulo ang kasing lakas niya. Si Lin Fang at Chen Chen ay magkaibang mundo. Malakas na nag-uusap ang dalawang disipulo ngunit hindi nila alam na sa di kalayuan ay may mukhang galit na galit. Ang taong iyon ay tiyak na si Chen Chen na siyang nangungunang ordinaryong disipulo. Siya ang nag-provoke kay Lin Fang sa Xingchen Pavilion at pinahiya ni Lin Fang. Ako ang pinakamagaling sa lahat ng ordinaryong disipulo. Iniisip ni Chen Chen ang mga salitang sinabi niya kay Lin Fang sa Xingchen Pavilion. Wala nang mapagtataguan si Chen Chen sa kahihiyang naramdaman niya sa pagsasabi ng mga salitang iyon kay Lin Fang. Kahit na ang dalawang disipulong ito ay malupit sa kanilang mga salita, iyon ang katotohanan. Walang-wala si Chen Chen kung ikukumpara kay Lin Fang. Si Yu Hao ay isang piling disipulo na may espiritu ng espada at siya ay napatay sa isang welga. Siguro nakalimutan na niya akong lubusan. Naisip ni Chen Chen na walang pag-asa habang sinusubukang unawain ang kanyang sitwasyon. Natakot siya na hahanapin siya ni Lin Fang at papatayin siya. Si Lin Fang ay hindi nag-attach ng anumang mahalagang bagay kay Chen Chen at talagang nakalimutan na siya. Ang isang ordinaryong disipulo na paulit-ulit na inuulit na siya ang pinakamagaling sa lahat ng ordinaryong disipulo ay malamang na may limitadong kakayahan sa pag-iisip. Ikaw, mas malakas ka kaysa sa akin na talagang hindi ka panipaniwala. Sabi ni Hanman na nakakita kay Lin Fang. Bakit laging masigasig si Hanman? Ikaw Lin Fang ay talagang hindi ka panipaniwala. Sabi ni Jingyon na napahanga. Nagtataka siya kung paano nag-practice si Lin Fang at umaasa siyang magkakaroon siya ng pagkakataong makasama siya. Ang mga alagad na nakapaligid sa kanila ay naiinggit sa maliit na grupo ng mga kaibigan. Si Hanman at ang iba'y pawang mga ordinaryong disipulo ngunit napakalapit nilang kaibigan ni Lin Fang. Malamang na magkakasama silang makikinabang sa pagtaas ng status ni Lin Fang. Natuwa rin si Hanman at ang iba pa na magkaroon ng ganoong kaibigan. Iniisip nila na napakasamang hindi nila siya nakilala ng mas maaga. Nagkibit-balikat si Lin Fang at tinanong si Hanman habang nakangiti. Kailan ka papasok sa fighting stage? Kehe, buti na lang walang tao sa fighting stage dahil sa display mo. Parang ngayon ko na po. Sabi ni Hanman habang nakangiti. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa life and death arena. Dahil si Lin Fang ay nakalikha ng isang malaking kaguluhan nang siya ay nagpakawala ng kanyang kapangyarihan, si Hanman ay nakadama ng mas kaunting pressure na umakyat sa entablado. Lahat ay naghihintay kung ano ang gagawin ni Hanman kapag siya ay umakyat sa entablado. Ang bagay na mas ikinagulat ng mga tao ay ang Hanman, tulad ni Lin Fang ay walang ideya kung paano maging banayad. Nakakagulat siyang umakyat sa pinakamataas na yugto ng pakikipaglaban. Lahat, kabilang si Lin Fang, ay nagulat. Anong matapang na lalaki?
Hindi ko talaga naisip ang mga bagay na ito noon pa man. May sino man ba sa unang layer ng Lin Chi na gustong lumapit at labanan ako? Si Hanman ay nakatayo sa fighting stage habang tinanong niya ang karamihan. Ang kanyang paraan ng pagsasalita ay tila bastos na ang lahat ay hindi makapagsalita. Siya ay ganap na clueless o siya ay talagang isa pang henyo. Hinamon ni Lin Fang ang dalawang elite na disipulo ng sabay-sabay ngunit alam niya ang kanyang ginagawa at pinili niya ang sarili niyang mga kalaban. Si Hanman ang ganap na kabaligtaran ni Lin Fang, wala siyang alam na pangalan ng mga elite na disipulo at hinahamon niya ang sino mang gustong lumaban sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganoong bagay sa kabuuan ng mga sekta na libong taong kasaysayan. Hindi nakaimik si Lin Fang habang gulat na nakatingin kay Hanman. Ang kanyang panga ay tumama sa sahig at siya ay natulala sa mga kinikilos ni Hanman. Hindi napigilan ni Jing Yun ang mapangiti. Walang pag-asa ang malaking goofball na iyon. Saglit na tumahimik ang buong arena hanggang sa isang elite na disipulo ang umakyat sa entablado ng pakikipaglaban at nagsabi, "Sige, lalaban ako sa iyo." "Salamat, ang pangalan ko ay Hanman. Ako si Wang Han. Gusto ko ang mga taong mabilis tumanggap ng hamon. Mag-away tayo." Sabi ni Hanman habang tumatawa ng takas. Isang napakalakas na chi ang lumabas mula sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang kisap mata ang katawan ni Hanman ay nag-transform at mukhang ganap itong ginawa mula sa Compact Earth. Sa Life and Death Arena sa sandaling ito, kaysa niya si Mother Earth at kaysa niya si Mother Earth. Siya ay ganap na sumanib sa lupa at naging isang symbiotic na puwersa. Boom! Isang hakbang pasulong si Hanman at nagsimulang manginig ang buong arena sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang 1,000 talampakang higanti ang naglalakad at bawat hakbang niya ay nanginginig ang lupa. Ang mga disipulo na nanonood mula sa karamihan ay nadama na ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumakbo, ang iba ay nasa sabik at ang iba ay may takot. Isang hindi kapani-paniwalang puwersa ang biglang bumagsak sa katawan ni Wang Han at parang dinudurog siya. Nakabisado na rin niya ang kanyang paggamit ng puwersa. Isip ni Nanggang Ling na ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Walang mga salita upang ilarawan ang kanyang pagkagulat at kagalakan. Hindi nakakagulat na si Lin Fang ay maaaring gumamit ng puwersa ngunit ang hindi kilalang ordinaryong disipulo ay maaaring gumamit din ng puwersa. Kahit na kailangan niyang umasa sa kanyang espiritu at malinaw na hindi niya nauunawaan ang mga puwersa na katulad ni Lin Fang, maaari niyang gamitin at kontrolin ang mga ito ng may pambihirang lakas. Maaari siyang ituring na isa pang henyo sa loob ng sekta. Haha, hindi ka panipaniwala. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ang Yunhai sect ay hindi nakakakita ng ganoon kalakas na mga kabataang disipulo sa loob ng maraming taon at ngayon ay dalawang nakakagulat na mga henyo ang lumitaw sa parehong oras. Nakaramdam si Nanggang Ling ng hindi kapani-paniwalang pag-akyat ng kadalakan sa kanyang puso. Ito ay walang alinlangan ang kanyang pinakamahusay na elite disciple exam. Ang sekta ay talagang tataas sa bagong taas sa loob ng kanyang henerasyon.